Pangulong Marcos pala, idol niya, si President Noynoy Aquino. Wow. Di ba? Bukod sa pagiging clueless, ginagaya niya yung mga ginagawa o hindi ginagawa ni Pangulong Noynoy. Identified na communist front organizations katulad ni Raul Manuel at ni Francis Castro na convicted pa ng child trafficking, yun ang kinakampihan. Yung mga gustong ibagsak ang gobyerno. Kaya baliktad na talaga. Kaya bagoong. Yung mga vloggers, yung mga komentarista, patatawag nila yan. Siyempre, nandun ka na sa teritoryo nila. Ibubuli ka niyan. Tatanong ka tungkol, bakit ikaw nagpe-fake news? Siyempre, sasabihin mo, hindi fake news, komentaryo. Hindi po fake news ang komentaryo, paniniwala yun eh. Whether you agree with it or not, opinion yun eh. Ngayon, ibubuli ka, sisigaw-sigawan po yung mga critics ng gobyerno doon sa House. Maniwala kayo, gagawin yan. Sisigaw-sigawan, pag hindi nila nagustuhan, ipakukulong yung mga yan, iko-contempt. Maniwala kayo. Bago na ang lahat, lalo na yung mga kaulaluan sa House of Representatives. Tama. Kasi puro kakengko yan na nangyayari. Talagang minsan hindi, alam nyo, pinaka malaking kakengko yan na nangyari sa aking buhay ay yung ginagawa ng Quadcom. At alam nyo si Pangulong Marcos pala idol niya, si President Noynoy Aquino. Wow. Di ba? Bukod sa pagiging clueless, ginagaya niya yung mga ginagawa o hindi ginagawa ni Pangulong Noynoy. May comparison. Oo, di ba noong panahon ni Noynoy, walang plaka ang mga sasakyan, yung registration plate. Yun ngayon, ganyan. May backlog na naman. Sa ulit na naman. Oo. Ang tindi ng backlog. Getlog? Backlog yung maraming nahuli. Backlog. Backlog. Oo, backlog. Oo. Backlog, napakasama naman. Backlog. Sorry po. Sorry. Oo. Ayan. Gumaya tuloy ako. Hindi. Pero attorney, yan naman daw parang wala yatang budget. Ayun nga, di ba ganun din? Ito mga parallelisms. Bukod sa, di ba dati, noy-noying. Opo. Dahil walang ginagawa. Ngayon naman, bongbonging. Bongboy. Oo. Bago, ngayon daw, araw na ito, pipirmahan yung budget na napakaraming kakengko yan. Naku, wag po. Nakalagay si Diaryo ngayon daw Sana wag. Eto rin sinasabi ko, di ba sinabi ko na noon pa, eto rin yung time, petsa na pinirmahan yung kontrobersyal na budget sa Dengbaksya na ngayon ay may kaso ang mga sangkot doon sa Sandigang Bayan dahil sa anomalya. Bakit? Bakit atrenta? Holiday Can you imagine pipirmahan? Pirma ng walang tao. Pwede bang magpirma ng holiday? Yun ang kinakataka ko. Anyway, eto yung petsa kasi walang makakapansin, walang aalma kasi lahat abala sa paghahanda para salubungin ang bagong taon. Merong term dyan, attorney. Ano? That is confidential signing. Yan, or palusot. Palusot. Sneaky. Di ba? Yan. Napakagulo. At sa kabila ng napakaraming kontrobersya ay pipirmahan pa rin at dinidepensa pa yung pagpapatanggal ng subsidiya ng PhilHealth. Di ba, ang dami nga nagre-reklamo rito, sinasabi, sino magbabayad ngayon dun? Universal healthcare, lahat kasama na. Members or non-members. Sino magbabayad ng benepisyo ng non-members? Yung mga nagbabayad buwan-buwan ng 2,000, 3,000. Kasi dati yan, tayo may kapasidad magbayad. Opo. So, membro tayo ng PhilHealth. Opo. Kakaltasan tayo. Okay lang. Kasi, ikaw naman ay may benepisyo. Nagkaroon ng batas. Lahat na kasama, members or non-members, saan manggagaling yung pera para ibigay bilang benepisyo ng mga non-members, hindi nag-aambag. Kaya nga may subsidy doon sa sin taxes at saka sa PCS o yung mga gambling para naman may papalang maganda sa pagsusugal. Ako talaga, kontra ako sa sugal Anyway,
So, yun ang tinanggal. O saan manggagaling ngayon yun? Wala nang subsidy. O, di ba, sa miyembro. At yung sinasabi ng COA, na mali yung sinasabi nung nasa baba natin, si Ledesma, na financially sound daw ang PhilHealth. Hindi po daw, sabi ng COA. COA na nagsasabi. Mga state auditors na, mga eksperto na palugi ang PhilHealth bago tatanggalan pa ng subsidy. Hindi kayong koy. Yan ang pinamahang budget. Ewan ko Pagkatapos, yun, sana, hindi, malalaman natin kung nag-line veto ang presidente para masunod yung nasa saad sa saligang batas na highest budgetary priority ang edukasyon, hindi ang flood control, hindi ang AKAP. More than 300 billion sa AKAP, more than 200 billion sa flood control na pagka nag-flood, hindi naman makontrol. Ang nakokontrol na baha, yung pagbaha ng pera sa bulsa ng mga kontratista. Bago, nagtataka pa ako, yung talagang abuso, talagang itong Quadcom alam nyo, napakagaling ng gumawa nitong Quadcom. Pinagsama-sama ang lahat ng walang alam sa batas bago pinag-imbestiga. Napakalaki ng invento. Ito mo akala ko si Dan Fernandez lang ang walang nalalaman sa konstitusyon. Eto pa, gustong ipaimbestiga ni Congressman Barbers kung bakit daw nakatakas. Nakatakas daw si Attorney Harry Roque. Ang aking tanong, tumakas saan? May krimen ba? Wala. Anong takas ang pinagsasasabi nitong si Barbers? Kasi daw, merong lookout bulletin. Alam nyo, eto ako nga ang gagawa na nito at walang gumagawa. Yung IBP, walang silbi. Inaapi ng mga abogado, walang silbi. Integrated Bar of the Philippines, party lang ng party. Influence peddling lang yung ibang mga miyembro doon. Alam nyo, yung iba, kaya gustong mamuno ng IBP for one reason only. Tumutulong sila sa pagpili ng magiging mga huwes at maestrado. Oo, kasama ang representative ng IBP. Doon sila nakaka-exert ng influence sa judiciary. Yun ang mabigat Hindi na nila tinitingnan yung kapakanan ng mga abogado. Katulad ditong pinagsasabi ni Barbers, anong takas? Alam nyo ako, hindi ko kaibigan si Harry. Lagi nga kami magkalaban yan Pero kung mali ay mali. Whether or not ito ay ginagawa sa kaibigan, sa kakampi o sa kalaban. Unang-una po, iyang sinasabi nilang lookout bulletin, kalokohan ho yan, unconstitutional yan. At kung walang gagawa, ako nang ang gagawa next year. Dapat IBP gumagawa niyang mga unconstitutional One of the reasons kaya may IBP, puro abogado yan. Wala nakakakita ba niyan sa leadership ng IBP? Yang lookout bulletin ay unconstitutional. Bakit? Sinabi na dun sa landmark case ng Arroyo versus Secretary of Justice, Genuino versus Secretary of Justice, mga companion cases yan, na hindi pwedeng mag-issue ng hold departure order ang Secretary of Justice. Because kung ikaw ay walang kaso, korte lamang ang pwedeng mag-issue ng hold departure order na hindi ka palabasin. Okay. In lieu of the hold departure order, naglabas sila ng memorandum ang DOJ. Yung lookout bulletin, kung ikaw ay aalis at ikaw ay nasa lookout bulletin, hindi ka agad paaalisin. Tatawagan muna yung nag-request ng lookout bulletin kung papayag o hindi na ikaw ay aalis. Iyan ay unconstitutional. Hindi pwedeng pigilin ng executive o kahit na sinong Poncio Pilato sa executive na ikaw ay umalis kapag gusto mo kung ikaw ay walang kaso at wala kang hold departure order mula sa korte. Ngayon, sasabihin nila, hindi naman namin pinipigilan, hino-hold lang namin. Tinatanong lang namin kung pwedeng paalisin o hindi. Paano kung na-delay? Alam nyo, nakalagay ito sa lookout bulletin ko, kontakin ninyo yung person na nag-request ng lookout bulletin, tatanong nyo, pwede ba namin paalisin ito? O, naabala na yung tao. Hindi pa naman. Kung umalis yung eroplano noon, hindi pa naman napaka-inefficient pa naman ng kasalukuyang gobyerno sa komunikasyon, napakabagal. Correct. Mabayag.
Ilocano, di ba? Mabayag. Mabayag. Mabagal. Di ba? Ilocano yung presidente. Mabayag. Yung presidente. Oh. Di ba? Tama, Vic. Mabayag, di ba? Oo. Mukhang mabayag. Oo. Mabagal. Tigalman. Ha? Mabayag Tigalman? Ano yun? Ewan ko, narinig ko lang yun. Ha? Ano bang ibig sabihin nun, Vic? Ito yung Ilocano eh. Ang tagal mo kahapon. Tagal mo kahapon. Ang tagal mo kahapon. Oo. Wala. Ang alam ko lang sa Ilocano eh, napuskelti ormot. Alam mo, bastos! Ano yun? Wag na. Huwag ka na sabihin, Vic. Yun lang ang alam ko nun eh. Sa kayong mga mura. Anyway, yan ay in effect a whole departure kasi naho-hold ko eh. Oh. Wala namang court order. Yan, wala pong whole departure order si Harry Roque. Walang kaso. Lookout bulletin, wala yan. Unconstitutional yan. Kung nakaalis man si Harry Roque in spite of the lookout bulletin, walang kaso yan. Anong problema nyo dyan? Hindi po tumakas siya kasi walang kaso eh. Anong tinakasan niya? Ang tinatakasan po ni Harry Roque ay yung katarantaduhang ginagawa sa kanya at sa iba pang mga tao nitong Quadcom. Okay. Bago, ang gagawin ito niya naman ng kalokohan itong pamahalang ito wini-weaponize nila yung GOJ para sa mga kalaban nila. Sinasabi dito ni Barbers, iniimbestigahan daw kasi si Roque for qualified human trafficking. May kaso ba? Alam nyo, sinabi na ng Korte Suprema through Justice Fernando na accusation is not synonymous with guilt. Ano kung iniimbestigahan? Di ba may kapatid na siya, di umano iniimbestigahan? Opo. Dahil sangkot sa droga? Ibig sabihin ba, guilty na? Hindi, siyempre. Anong problema nyo? Hindi po pagtakas yan. Bago sasabihin nyo, klarong-klaro naman, sinamahan ni Roque si Cassandra Leong para magbayad ng utang sa PAGCOR. Anong problema kung gusto magbayad ng utang? Anong gusto nyo? Walang bayad? Walang bayad ng utang. Mali. Katulad yan, ang Pilipinas, umuutang na naman. Kita nyo, kinuha yung pera ng PhilHealth para sa AKAP. Pagkatapos, uutang sa World Bank para sa health program. Anong kalukuhan yan? Ang gulo rito eh. Ngayon, pipirmahan yung budget na ang laki-laki ng unprogrammed. More than 300 billion unprogrammed. Yun ang ipamimigay. Bakit kailangang ipamigay through AKAP? Hindi ba may alam nyo, yung sinasawag na ayuda, ang ayuda dapat ay through official channels, hindi yung cash. Bakit gusto nila cash? Hawak nila cash. Ibibigay nila cash. Kasi mahirap madaling mangupit kapag cash kesa yung official channels. Bago sasabihin itong mga defenders, itong gobyerno, hindi, yung mga poorest of the poor, may PPP yan, di ba? At 4K pala. May 4K. Bakit yung mga mahihirap tinutulungan yung mga working class, yung mga may sweldo pero hindi sapat? Bakit ayaw tulungan? Dapat tulungan. Wala nagsasabing hindi dapat tulungan. Ngunit, ang tulong yan, hindi yung ayuda na cash na ang namimigay mga politiko kasi ginagamit para sa politika, para sa eleksyon, para sa re-election. Ang gusto nila, yung pera, ang gusto nila itong speaker, yung pera nasa mga kongresista, nasa mga favored nilang mga tao, at yun ang mamimigay kasi election period na. Election period na nga. Nag-election period na, 2025 is an election year para magamit nilang indirect or disguised na vote buying. Yun ang gusto nila. Klarong-klaro naman eh. Sinasabi nila, tutulungan ng working class. Paano mong matutulungan ng working class? PhilHealth. Yan, tulong sa working class yan. Gumawa ka ng mga measures para bumaba yung presyo ng bigas. Ba't binawasan mo yung budget ng agrikultura, yung Department of Agriculture?
tulungan mo yung middle class na hindi sila nag-aabang, hindi sila nagbabiyahe ng 2 oras para makapuntang opisina. Malaking tulong sa working class yun. Bakit binawasan mo ng pagkalaki-laki Opo. yung Department of Transportation? Di ba? Yun ang tulong sa working class through official channels, even sa ibang bansa na namimigay ng welfare. Sa Amerika, pagka wala kang trabaho for a few months, bibigyan ka ng ayuda ng gobyerno. Ngunit, hindi po ibibigay ng gobyerno sa inyo yan ng cash. Cheque. I-deposit mo sa account mo, saka mo i-withdraw. Bakit? For accounting purposes, para natatrack down yung binibigay na ayuda. Ayun. Dito, ayaw nila. Gusto nila cash. Hawak nila 5,000, 10,000, o yung kay Dan Fernandez, 15,000. Di ba? Sa Laguna, bago, sisigaw siya ng, O, yun ang gusto nila. Gusto nila, masyadong sa kanila umaasa ang mga tao dahil mga botante yan at election year. Halata naman yan ang budget na pipirmahan today ng ating Pangulo. Kunyari pa ni-review. Kunyari pa, sinong mga taong nag-review? Yung mga tao na gusto rin kunin yung pera para magamit sa ibang bagay na hindi sa edukasyon, hindi sa health, hindi sa infrastruktura, o kasama si Recto. Yung mga mismong sumira ng budget, ginawang unconstitutional yung budget. Kinuha yung pera ng PhilHealth, kinuha yung pera ng transportation, kinuha ang pera ng agriculture. Yun ang mga tao na nag-review ng budget. Para mong sinabi sa rabbit, bantayan mo tong lechugas ko. Di ba bantayan yun? Kakainin yun. Ano namang klase talaga naman dito? Alam nyo, hindi ko lang alam kung ba't tahimik na tahimik Talagang, alam nyo, eto real talk, tinatarantado na tayo at matagal na tayo tinatarantado. At under this present budget, lalong katarantaduhan ang ginagawa nitong gobyernong to. Laki-laki ng budget, walang plaka. Di ba, joke noon, kay GMA daw, matatag na republika ang slogan. Kay FBR, Philippines 2000. Di ba? Ang slogan daw nung yung plate ng kotse sa kay Noy Noy, no plate available. Yun na rin ang nangyari ngayon. No plate available na rin po tayo, mga kasama. Pinagdag, bagong Pilipinas. Alin? Ayun. Dapat lagay nila bagoong Pilipinas. Masama ang amoy Oh my God. Yan ang nangyayari sa atin. Yun ang pangako, bagong Pilipinas, unity. Anong ginawa? Binaboy yung budget. Inaway yung mga kakampi. Yung mga kakamping matitino na halal ng Pilipino, yun ang inaaway. Yung mga dating NPA na kasama sa mga pumatay sa mga pulis at sundalo katulad ni Paduano, yung mga kasama sa mga identified na Communist Front organizations katulad ni Raul Manuel at ni Francis Castro na convicted pa ng child trafficking, yun ang kinakampihan. Yung mga gustong ibagsak ang gobyerno. Kaya baliktad na talaga. Kaya bagoong Pilipinas. Tapos naging congressman. Parang hilong-hilo parang ni Amats. Yan nung, di ba tayo nagbabalita ng tama? Sila, namamahala ng may tama. Yang resolusyon na inihain na binalita ni Jelly na mga maggagawa daw ng hearing para sa panukalang batas para matanggal ang fake news. Eto mark my words. Mark my words. Eto ang gagawin niyang mga miyembro ng House pagdating ng Enero. Kung may time pa sila Kita nyo yung mga sponsors niyan. Yung mga tingin nila ay tinatamaan sila ng mga komentaryo laban sa kanila. Quadcom Ace Barbers, di ba? Nag-privilege speech yan. Si Paduano. Yan ang mga target ng mga sa social media, yung mga TikTok na critical sa kanila. Yan, Sina Dong Gonzales. Kita nyo yung mga sponsors, Eto.
Sana mali ako. Pero ito ang nakikita kong senaryo. Okay. Mayroong panukala, mayroong resolusyon para mag-conduct, para magsagawa ng proceedings para sa bagong mga batas daw, sinasabi, di ba? Opo. Para mawala ang fake news, mas strengthen lang daw, para mas strengthen ang freedom of the press. Kunyari lang po yung mas strengthen ang freedom of the press. Etong gagawin niyang mga yan. Para, kunyari, makakuha sila ng informasyon dito sa panukalang batas na iibahin yung laws on cyber libel. Number 1, ipatatawag po niyang lahat ng mga critical, yung mga pumupuna sa kanila. Yung mga vloggers, yung mga komentarista, patatawag nila yan. Siyempre, nandun ka na sa teritoryo nila. Ibubuli ka niyan. Tatanong ka tungkol, bakit ikaw nagpe-fake news? Siyempre, sasabihin mo, hindi fake news, komentaryo. Hindi po fake news ang komentaryo, paniniwala yun eh. Whether you agree with it or not, opinion yun eh. Ngayon, ibubuli ka, sisigaw-sigawan po yung mga critics ng gobyerno doon sa House. Maniwala kayo, gagawin yan. Oh. Sisigaw-sigawan, pag hindi nila nagustuhan, ipakukulong yung mga yan, iko-contempt. Maniwala kayo. Oh, ayan, kasama si Paduano, si sponsor eh, oh, di ba? Pakukontempt yung mga critics, ipakukulong para matakot, para hindi na mag-criticize ng gobyerno. Ipatatawag yung mga may-ari ng mga news organizations. Kasi ginawa ng halimbawa yung SMNI. Pag ayaw namin sa inyo, kakansela namin yung prangkisa. Tatanong, bakit kayo pumapayag na may fake news sa inyo mga stasyon? Mga critics ng gobyerno, bakit nyo nandyan? Bakit nandyan sa lineup nyo, sa mga programa nyo? Ang veiled threat doon, pag hindi nyo tinanggal yung mga critics nyo, kakansilahin namin yung prangkisa nyo parang ginawa sa SMNI. Ito na po, crackdown na po ito sa freedom of expression, maniwala kayo. Nakikitang-kita ko na yung pattern eh. Kita mo, ibinalita nila 30 kung walang nakikinig. Ha? O kaya, ngayon pa lang, since this is a serious threat, this is a looming threat against freedom of expression, freedom of speech, freedom of the press, kumilos naman yung National Press Club ulit. Mag-react naman kayo sa mga ganito. Kitang-kita naman ng mga perceptive eh. If you are perceptive, you can see what they're going to do a mile away. Patatawag lahat ng critics, maniwala kayo. Patatawag yung may-ari ng mga stasyon. Tatakutin para tanggalin nila sa lineup nila yung mga kritiko. Sa social media, paka-crackdown, bibigyan ng power kung sinong agency, kung NTC pagdating sa broadcast. Ha? Katulad ng ginagawa ng NTC sa SMNI. Hindi naman kanseladong prangkisa kasi hindi pa umaakyat sa Senado. Suspended indefinitely yung SMNI. Kalokohan yan, unconstitutional yan. Hindi pwede mag-suspend indefinitely ang NTC. Otherwise, the NTC being an executive agency can override a franchise granted by Congress. Na hindi pa naman kanselado, hindi pa kanselado ang SMNI na franchise. Hindi pa pupatas yung House Bill. Aakyat pa yan sa Senado. Hihiringin pa yan sa Senado. Dapat katiga ng Senado, hindi yan. Pero indefinitely suspended. Pero walang umaalma sa mga media, sa mga organization natin, ng mga press. National Press Club, hindi kumikibo. Anong klase yan? Ayan na, crackdown na yan, maniwala kayo. Yan ang tinatawag na whittling down by small encroachments. Paunti, hanggang isang araw, magigising na lamang tayo, ay wala na tayong freedom. Yan, unti-unti na, kitang-kita nyo na yung pattern. Yang resolution na yan na magiging basis para mag-hearing. Sa hearing na yan, patatawag lahat ng kritiko ng gobyerno. Ibubuli yun, katulad ng ginawa nila sa mga resource persons ng Quadcom. Kita, sana mali ako. This time, prove me wrong. Pero kitang-kita, bago pa mangyari dyan, may umalma naman tayo. Ginagago na tayo eh. Wala pa tayong kibo. Ano ba namang klase yan? Pero attorney, di ba dapat sa National Press Club, ang aalma dyan, presidente muna? Hindi. Yung entire organization. Entire. Okay. Dapat IBP, ganun din. Tama na muna yung mga party-party.
These are trying times. Crucial times ito sa ating bansa. For the first time, ang budget natin unconstitutional because binigyan ng mas malaking budget ang public works kaysa sa edukasyon. Kinuha yung pera ng PhilHealth. Oh, kita niyo yung ginawa ng Quadcom. Tinitira yung mga abogado, tinitira yung mga media. Pinupulaan daw sila. Hindi ba ang papel ng media, kaya nga tawag yan fourth estate is to point out yung mga anomalya. O, maaaring nasasaktan kayo. Kung totoo, ganun po talaga sa isang demokratikong republika. O, paminsan-minsan, ikaw ay nasasaktan. Yun ang tinatawag ni then Justice Laurel na naging Pangulo natin, si Jose Laurel, na kung wala ka namang kasalanan, you have the balm of a clean conscience. Ikaw ay, balm yung parang ointment yun eh. O, yung sakit na nadarama mo ay mapapawi dahil malinis ang konsyensya mo. Ngayon, kung di malinis ang konsyensya mo, yun ang mabigat. Talagang tatamaan ka. Dito po, alam nyo, yung sinasabi ng fake news. May fake news na factually fake. Tama yon, fake news. Pero, yung sasabihin nila na nakakasira sa isang individual, pero kung totoo, or opinion, hindi po fake news. Ang opinion is never fake news kasi opinion yun eh. Tama o mali, yun ang opinion ng isang komentarista. Whether you agree with it or not, yan ang opinion ng isang komentarista. Bakit mo pipigilin? Bakit may iba brand na fake news? May problema tayo kung yan ang thinking ng mga nasa lehislatura na basta sila ay nasasaktan, sila ay napupulaan, yan ay labag sa batas. Alam nyo po, ang meron lang pong mga ganyang batas yung mga monarkiya, yung lese majeste. Halimbawa sa Thailand, pulaan mo yung hari doon, ikukulong ka. Gusto nyo, ganun ang Pilipinas? Abay, magpasa nga kayo ng batas. Okay lang, sige. Bala na. Parang naalala ko, sir, nung panahon ni Apo Marcos, yung matandang Marcos, naalala ko, bawal na bawal makipag-usap ng tungkol sa gobyerno, tungkol sa kanila noon. Bawal magalit, bawal pumuna. Di ba ganun noon? Baka yun na yun, binabalik lang. Yun nga ang nakakatakot. Hindi na dapat. Di ba? Bagong Pilipinas nga eh. Bago. Ano nagbago? Ibig sabihin na nagbago ba eh? Nawala yung ating mga karapatan? Nawala yung ating mga kalayaan? Yung ba ang bagong Pilipinas? May problema tayo niyan. Habang may time pa, mga kasama sa media, make sure na hindi po abusuhin yan. Otherwise, pare-pare tayo madidisgrasya. Unless, okay na sa'yo, okay na sa inyo na at tayo ay mabusala na. Magsara na